Sulit at talagang matibay na pang business ba ang hanap mong motorsiklo? So ito ang Honda TMX 125 Alpha. Tara silipin natin. Unang-una mga tol, sa makina gumagamit ito ng 125cc air-cooled single-cylinder 4-stroke overhead valve carburetor engine na kaya mag-produce ng 9.6 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 9.1 Nm at 6,500 RPM. And pagdating sa fuel mileage ito mga tol, talagang napakatipid nito, no? So kaya nitong umabot hanggang 62.5 km per liter at 45 km per hour constant speed. Pero syempre depende pa rin yan kasi sasabitan natin to ng sidecar, no? Maliban sa sasakyan ng tao o kaya kakargahan natin ng mga gamit. So pwedeng magbago yung fuel mileage nito. Pero syempre talagang matipid pa rin. Kahit maging 50 kilometers per liter, talagang sulit pa rin to. So pagdating naman sa transmission niya, naka 5-speed manual transmission tayo dito sa TMX 125 Alpha. And tignan naman natin mga tol yung looks niya. Syempre andito pa rin yung DNA ng TMX 155. So parang ito na rin kasi yung naging successor ng TMX 155 dahil talagang makikita mo dito yung looks niya. Talagang design siya as pang business. So mula nga dito sa front end niya, no, meron siyang square type na headlight dito, no, and halogen bulb yung ginamit dito. Tapos dun sa loob, bukod dun sa ilaw ng headlight natin, meron siyang peanut bulb sa loob o yung pinaka park light niya. And ganoon din dito sa mga turn signals natin dito na square type din yung shape niya, tapos bulb din yung ginamit sa ilaw. And dito sa part na to mga tol, yung pinaka speedometer niya, no, o yung meter panel, so meron siyang emblem ng Honda rito, no. And speaking of emblem mga tol, dito naman sa pinaka fuel tank natin meron tayong logo ng Honda dito. Tapos dito naman sa side profile niya, yung pinaka cover ng battery niya, meron tayong decals dito ng TMX 125 Alpha. Tapos dito naman sa bandang likod meron siyang carrier dito. So pwede rin natin yung paglagyan ng gamit natin, ano, itatali lang natin dyan. And pagdating naman sa mga ilaw o sa tail light natin dito, so square din yung shape niya, tapos halogen bulb din yung ginamit dito. Ganon din dito sa turn signals, pareho lang dun sa harap. And syempre andito naman yung plate holder natin. Pagdating naman dito sa front suspension, naka-telescopic fork tayo dito na kulay gray yung finish ng paint niya dito sa outer tube. And dito naman sa front fender, so metal yung ginamit dito. Ganon din yung kulay niya, same lang ng color dun sa front suspension. And pagdating naman sa brakes natin, naka-drum brake tayo dito sa front brakes. Then sa wheels naman, spoke type yung ginamit, ano, syempre pang business. And yung gulong natin dito, may sukat itong 2.5 by 18. Dumako naman tayo mga tol dito sa likod, ano, sa rear suspension niya, naka-dual shock absorber tayo dito. So ang maganda rito kapag sinabitan natin ng sidecar, meron na siyang abang dito para dun sa ikakabit nating extra shock absorber, ano. So hindi natin kailangan magpakabit ng bracket dahil plug and play na lang yan. Bibili ka na lang ng aftermarket na rear shock. Tapos sa wheels naman natin, siyempre spoke type din dito sa likod. Tapos yung gulong naman dito may sukat na 2.75 by 18. So mas malapad lang to ng konti doon sa harapan, ano. And pagdating naman sa ating brakes dito sa likod, drum brake din yung ginamit dito. And pagdating naman sa muffler natin, so talagang napaka-stylish din ng heat guard natin dito. Meron siyang gills dito. Tapos yung pinaka-exhaust natin mula dun sa elbow, so kulay itim siya, ano. So ito yung type ng exhaust na hindi basta-basta kinakalawang, ano. So talagang napaka-durable niyan. Okay mga tol, dumako naman tayo dito sa meter panel niya. So dito meron tayong analog type na instrument panel. So andito yung tachometer niya o yung RPM. Tapos meron siya ditong speedometer and yung odometer niya. And meron siyang light indicator tulad ng turn signals, neutral at yung high beam. So syempre talaga napaka-premium din ng looks ng pinakakakpit niya, no? And sa susian niya, naka-traditional ignition key system tayo dito. Tapos pagdating naman sa mga switch sa handlebar dito sa kanan, meron lang tayong electric push start. Tapos dito sa kabila meron siyang high and low beam, yung turn signals niya at yung busina. Pagdating naman dito sa napaka-premium na looks ng fuel tank natin, meron itong sukat na 8.6 liters fuel tank capacity. Dito naman sa upuan niya mga tol, so maganda rin yung cushion na ginamit dito, no. So hindi naman siya ganun katigas, saktong-sakto lang, and talagang makapal din siya. And maganda rin yung cover na ginamit, para siyang leather. So hindi siya madulas, talagang may kapit din o mayroon din siyang grip. And dito naman sa pillion footrest niya mga tol, so goma yung ginamit para may kapit din na pag tinapakan. And talagang napaka-premium din ng looks.
And dito naman sa pinakatapakan ng rider, so rubber din siya syempre para hindi madulas. And meron nga rin pala tong kickstarter mga tol, para kung sakaling magloko yung electric push start natin o malobat yung battery, mapapaandar pa rin natin gamit itong kickstarter niya. Overall dimension naman mga tol para sa length nito ay meron itong 1904mm and yung width niya ay 754mm. Tapos may height itong 1026mm. Tapos pagdating naman sa seat height, meron itong sukat na 759mm. Tapos yung ground clearance niya 156mm. And hindi naman siya ganun kabigat dahil meron lang itong timbang na 113 kilograms. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna. So dito nga pala to sa Honda Elite Cabanatuan City. Kaya kung interesado kayo dito sa TMX 125 Alpha, so pwede nyo ako i-PM sa Facebook page natin o kaya call or text lang kayo dito sa number ko. So sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. And kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang mag-atubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.